my beloved Boss Mike Cervera. Oo, grabe ito, PBBM, pinahiyaan China. Talaga ba? Parang hindi naman. Kayo talaga, oh. Eto na. Oo, punta naman tayo sa China, mga kababayan. Oh, payag. May pumipindot pa ng payag, oh. Eto na. The President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. Nako, mga... Yan na maala naman mga kababayan ko. Kita nyo naman si Manong Bongbong, no? Aba, kahit pa ikaw China, Pilipinas kami. Di ba? Sabi, nag-ano daw, humingi ng, pagpupulong. Ito nga daw po, si Jinping. Ngayon, mga kababayan, ano naman ang pag-uusapan namin, Eka? Hindi naman napapanahon na pag-usapan ng West Philippine Sea. Tama? Mga kababayan ko, totoo naman Kung hindi naman yun yung issue na pinunta ni Pangulo sa Korea, bakit pa naman? Di ba? Pag-usapan pa nila yan. Kung yun lang pag-usapan, sigurado, alam ni Pangulo na hindi sila magkakasundo. Di ba? Dandani, makabulan nga. Naka-shoutdown ti Amerika. Yan yun no? Yan ba yung hindi na ipasang batas? Kaya naka-shoutdown sila? Di ba? Sige, pakinggan nyo si Manong. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang wala talaga. Kita nyo? Bakit ako makikipag-meeting sa'yo? Wala naman ako mapapala. Di ba? Kailangan magsayangin ang oras ni Manong Bongbong namin, ha? Alam nyo na. Pasensya na kayo kung napahiya kayo ni Manong. Pero tandaan nyo, ang Manong Bongbong namin, lahat ng ginagawa nito makabuluhan. Pero kung gusto nyo makipag-utuan, imbitahin nyo si Sara. Tama? Huwag si Manong Bongbong. Kasi si Manong Bongbong, alam nyo ito, bising tao. Ang ginagawa nito mga kababayan, puro yung makabuluhan na pakikinabangan ng mga Pilipino. Pero kung ang gusto nyo pala ay ganyan mag-utuan, si Sara kausapin nyo. Tama? Di ba? Tama. Si Sara lang ang pwedeng kausapin ng ganyan. Si Manong, dead mahing kayo niyan. Maniwala kayo yan. Dead mahing kayo ni Manong. Pwede ba si Manong sa usapan na mag-aaksaya lang ng oras? Di ba? Wala. Hindi ubra yun. Walang mangyayari rin naman sa usapan natin bakit pa tayo mag-uusap? At saka hindi yan napapanahon ngayon. Tsaka na. Kapag ang issue West Philippine Sea talaga. Nakita nyo naman mga kababayan ko, pinipilit na nila na gumawa ng mga kaparaanan na talagang masakop na nila ang kabuuan, ang mga isla na nandiyan po sa West Philippine Sea na maliwanag na pinagpipilitan natin na naipanalo na natin. Kung sinuko ni Digong yung West Philippine Sea, hindi namin kasalanan lahat yun. Hindi! Si Digong na lang kunin nyo, tsaka si Sara, tsaka yung mga maka-China. Diba? Hindi ako galit sa China, mga kababayan, pagdating sa ibang aspeto. Pero mga kababayan, dito, sa pagkakataon na ito, mga kababayan ko, si Digong lang naman ang nagpahintulot, pinaglaban ni, in fairness, sa namayapang dating presidente. Di ba? Hindi ako nagnakaw. Yun. Di ba mga kababayan ko? In fairness naman, kay Pinoy, talagang pinaglaban naipanalo mga kababayan Di ba sa UNCLOS? Ayun, nagwagi tayo. Ano sabi ni Digong? Kaperaso lang na papel yan. Tapong ko pa yan Nakita niyo yun, mga kababayan ko? Yun naman pala, pinagbibili na pala ni Digong yung West Philippine Sea. Kaya kung inyo matatandaan, kahit si Marcoleta, si Panucha, Diba? Ano sabi niya?
there's no such thing as West Philippine Sea, Eka. Oh, wala daw West Philippine Sea. Kahit na tignan nyo sa mapa, wala kayong makikitang West Philippine Sea, Eka. Di ba nagpunta pa nga tayo, tinalakay natin yun. Nagpunta tayo, nag-Google tayo. Abay, lumabas naman doon. Abay, West Philippine Sea. Di ba? Ang problema kasi, mga kababayan ko, etong ibang mga Pilipino na makabagong makapili sa panahon ni Manong Bongbong natin na to. Yan po ang problema ngayon eh. Yung mga makapili, oo, malamang yung mga tulad ni, tulad ni JJ at ni Jojo Chavez eh. Di ba? Oo, Josie Tango. Malamang etong mga ito eh. Oo, eto yung mga, malapit na eh. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Kaya lang nga ho, kita nyo naman, sa pagpoporsige ni Pangulong Bongbong na ipaglaban ang ating mga teritoryo, nga mga kababayan, kahit isang pulgadang parisukat, hindi natin isusuko kailanman, ipaglalaban natin yan. Kunana, sabi niya. Diba? Pero si Digong, abay mga kababayan, kulang na lang ialay niya eh. Sa totoo lang, kulang na lang ialay niya. Welcome kayo sa Pilipinas, gawin nyo na kami na probinsya ng China. Tama? Yun yung sinasabi. Sabi ni Niña Bella, "Hi, Boss Mike, sino yung nasa likod mo?" Meron ba? Wala namang tao sa likod ko ah. Baka mamaya may multo sa likod ko ah. Kami lang na dalawa ni Manong Bongbong yung nandito sa sa screen na nakikita nyo. Wala akong tao sa likod ko. Di ba na? Tuloy nga, Manong, tuloy. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin eh. Correct. Hindi naman, yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, public alert notice, meron din ako niyan. Wala, yakan mo na, Manong. Eto na ngayon, mga kababayan ko. Sinasabi ko naman sa inyo, kung meron talaga mga kababayan na ayaw sa China at anti sila, hindi naman anti talaga sa China, kundi ayaw ng maraming mga Pilipino sa ginagawa ng China diyan po sa West Philippine Sea. Tama po ba? Hindi naman tayo against sa ibang aspeto na ginagawa nila, sinasabi ko. Naka-specify lang, mga kababayan, dito sa aggression nila, dito sa ginagawa nila, diyan po sa usapin at kaguluhan na nangyayari na sigalot sa West Philippine Sea. Ayaw. Pero kung may ayaw, sabi nga nila, may gusto. Tama, mga kababayan? Kung may ayaw, meron ding may gusto. Tulad nito. Eto daw, mga kababayan ko, pasok! Sa laot, naniniwala ang isang propesor na pakikipagkaibigan sa China ang sagot para mapahupa ang tensyon. Kita nyo, mga kababayan ko, isang propesor ang nagsasabi na kailangan daw makipagkaibigan sa China para mapahupa daw ang tensyon. Tulad ng ginawa ni Digong. Di po ba? Ngayon, mga kababayan ko, okay ba yon? Paano ba mapapahupa ang China? Yan nga lang eh. Yan ang ating pag-aari, teritoryo. Paano tayo makikipagkaibigan sa tao na sinasaktan ka? Parang jowa lang yan. Paano mo naman babalikan ng isang tao na nahuli mo na nakikipagbengbangan sa kama niyong dalawa? Parang ganun, mga kababayan ko. Binabastos ka na, sinisira ka na, inaapi ka na, inaalipusta ka na.
Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Friends pa rin tayo? Ganon? Ulitin ko lang. Nakita nyo na yung jowa nyo. Naabutan nyo na Naabutan nyo na. Kitang-kita na ng dalawang mata nyo. Okay lang ba yun? Diba? Masakit yun. Oo, masakit. Sabi ni Obi, ang dami namin problema dito sa Amerika ngayon. Oo. Bakit? Dahil sa baliw na dahil sa baliw na namumuno sa amin ngayon. Wala sa agenda ng Amerika ang manakop gaya ng ginagawa ng wala. Ito na. Pero iba ang pananaw ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Yun! Iba yung pananaw ni Gibo. Parang tayo yun, no? Tayo yung pananaw ni Gibo, ha? Alam nyo, pwede na talaga yun, no? Gibo for President. Di ba? Oy, Gibo, tumakbo ka na. Tapos gawin mong Vice President si Trillanes. Along. Along, may tanong lang ako sa iyo, ha? Huwag ka sanang ha? Huwag ka sanang magtatampo. Kita mo, no? Kung ako sa iyo, kung ako sa iyo, Along, ang gawin mo, suportahan mo. Sino? Si Trillanes. Sabihin mo, mag-vice ka na lang. Di ba? Sabihin mo yun. Sabihin mo, Trillanes, tama yan, mag-vice ka na lang. Huwag ka nang mangialam dito sa Caloocan. Di ba? Di ba? Kasi baka banatan ka nun eh. Kasi may naririnig ako, Along eh. May naririnig lang ako sabi pinalaki ka ba talaga ng tatay mo? Hindi ka raw pinalaki. Kaya hindi ka raw tumaas-taas eh. Wala. Diba, no? Hindi, sabi, pinalaki ka ba ng tatay mo? Hindi ka pinalaki. Kaya nga hindi ka na umangat-angat, hindi ka na tumaas-taas eh. Diyan ako kay Sheikh Gibo. Naku, mga kababayan. Ito na, pakinggan natin. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Pansamantalang na-set aside ang issue ng sigalot sa laot sa mabilisang pagbati at pagkamay ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea. Kwento ni PBBM, mahirap lapitan ng Chinese President para batiin dahil napapaligiran ito ng security at natatakot daw siyang magpumilit dahil sa posibilidad na suntukin siya ng mga ito. Grabe ka naman! Suntukin daw sige tuloy. Kaya pala eh. Pero nagpasaan niya siya na batiin si Xi para hindi naman ito ma-offend. Mabilisan niya rin daw binati ang Chinese leader sa pagiging bagong chair ng susunod na APEC. Bagong chair na pala ang China. Panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for International Security Studies, na umaasa siyang ang handshake gesture ay magbibigay daan sa pag-uusap tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Pag-usapan nyo na yan! Totoo lang mga kababayan, ako naman naniniwala na mahirap, may kaaway. Pero mga kababayan, nakikita ko yung ugali ko kay Manong Bongbong. Ako nakikita ko eh. Kahit na sino ka pa, di ba? Kapag alam mong tama ka, kapag alam mo na ikaw ay nasa tuwid, ay walang mangyayari talaga, ipipilit yan. Di ba? Sukdulan, magkaubusan. Sorry ganyan kasi yung mga Ilocano eh. Di ba? Ay, padasam nga padaraon ti kabagyak Di ba? Padasam nga padaraon na tamakitam, inibusan tayo. Ganyan ganyan kasi yung may mga genuine na Ilocano, ganyan ang katwiran. Takinin na yun, right, paisin no kayo.
no, pinadaradak ka, ginibusan tayo na. Di ba, no? Ganyan na ganyan yung mga Ilocano eh. Kaya ako, pagka ganyan, nakikita ko kay Manong Bongbong, ay wala. Nauunawaan ko siya, oo. Di ba? Nauunawaan ko si Manong Bongbong pagka ganun eh. Di ba? Ganun yun, no? Ngayon, alam nyo na, ha? Kaya kung ganyang katapang at ganyang kakaprinsipyo si Manong Bongbong, idol talaga natin yan, ha? Yung merong yung paninindigan. The past 2 years, we saw damaged political ties between the Philippines and China. And the first step in a 1,000-mile journey is to rebuild confidence. We need to be friends again. We need... paano nga? Ito naman, Prof, paano? Sige nga. Paano tayo makikipagkaibigan kung ganun nga? Diba? Ganito na lang. Sa mahabang panahon na talaga naman na ipinaglaban natin at nakuha natin yung panalo. Tapos hindi natin diba? Hindi natin mahahawakan yung panalo natin. Hindi natin maaangkin yung panalo natin. Para bang sinagot ka na ng isang babae, mga kababayan, oo, sa oras na naaangkinin mo, parang kinidnap pa eh. Para bang naging Maggie de la Riva ang datingan eh. Diba? Para bang, eto na yung gabi na pinakahihintay mo. Maaangkin mo na siya dahil sinagot ka na. Habang ikaw ay papunta, dinukot naman yung babae na dapat mabebeng-bang mo na. Diba? Parang ganun eh. Paano naman mangyayari yun? Tapos gusto nyo maging friends tayo? Sa tumatangay kumukuha ng pag-aari nating gustong-gusto natin? Hindi po. Oo. Mga kababayan, hindi pwede. To create mutual trust. Habang patuloy ang pambubuli ng Chinese vessels sa mga tropang Pinoy sa bahagi ng territorial waters ng bansa. Nananawagan si Banlawi sa magkabilang panig na pag-usapan itong mabuti para mabawasan ang tensyon. Ayan na nga eh. Ang dami na akong ganyan nangyayari. Buti nga pag Amerika kaysa China kasi ayaw ko maging komunista. Ayan na nga. Dito naman tayo. Nasaan na ba? Gibo! Pero para kay Defense Secretary Gibo Chodoro, mahirap itong idaan sa diplomasya. Dinedma raw niya at Correct. hindi kinausap ang defense chief ng China. Kita nyo mga kababayan, tama lang. Ako sang-ayon ako sa ginagawa nila. Didedmahin nila. Tulad ni Manong Bongbong, dinedma. Si Gibo, dinedma rin. Wala, mga kababayan, ganito ang gusto kong leader. May paninindigan, mga kababayan. Di ba? Nasaan na naman yung iyong di ba? Yung bang pride mo bilang isang Pilipino? Kung ang gagawin mo parang si Digunyo. Walang ka-pride, mga kababayan. Kung baga sa etong si Digong ebak. Hanggat, mga kababayan, nakatayo tayo, huwag natin aalisin yung ating pride dahil yan na lang nga yung meron tayo. Diba? Tapos, kita nyo, si Gibo, buti pa si Gibo tingnan nyo. Hindi kinausap ang defense chief ng China sa nagtapos na meeting ng mga defense minister sa Asian Summit sa Malaysia. Kita nyo? Wale. Oo. Tama lang, sang-ayon ako sa ginawa ni Gibo. How can you have a conversation with the day before the ADMM, the Ministry of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways and or suffer the consequences and that the Philippines is blackmailing China. Would you talk to or would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. Siyempre hindi! Alam nyo hindi na ako magtataka kung bakit si Manong Bongbong at siya magkasundong dalawa. Kasi iisa yung pananaw at yung views na nakikita nila. Tandaan niyo mga kababayan, bihirang-bihira yan. Kaya nga kung sasabihin nila, Gibo,
mag-alsa ka na, hindi gagawin ni Gibo yan. Tandaan nyo matino, matalinong tao si Gibo. Hindi basta-basta to. Akala nyo ba? Oo. Kung ikukumpara nyo naman yan kay, kanino? Doon siya kay Vic Rodriguez, ano? Meron na silang pagkakaparehas, siguro sa noo. Pero mga kababayan ko, sa talino, sa husay, at sa linaw mag-isip, wala. Malayong malayo si ano rito, si Rodriguez. Ayun, mga kababayan ko. Papakilala pa. Ako sino to? Marina Miyamoto. Kilala mo ba to, Inshan? Ito. Marina Miyamoto. Oo. Tsahin ni Takeru Miyamoto. di ba? Nandiyan. Ay, buti na. Hindi to replay, Laila Collins. Kasi kung replay to, kanina mo pa nakita dyan si Karube. Diba? Diba? Yan. Replay. Ito na. Mga kababayan ko, ako talaga, ibang klase. Ulitin ko lang. Yung pong pananaw ni Manong Bongbong at saka itong si Gibo Teodoro, mga kababayan, okay yun. Parehas. Our beloved Boss Mike Cervera.